First of all, nagpapasalamat ako na lumabas na nagsalita si Ombudsman Boying Rimulya about it. Kasi, di ba, it's a recognition na may ganun nangyayari. Now, as to the actual, ang nakuha ko ma'am na statement niya was may isa daw picture from all the pictures that were part of the affidavit. Sabi niya, may isa doon. 2022, panahon pa ni Lord Velasco. So, ako nagpapasalamat na sinabi niya yon and there's a recognition na may nangyayari talagang ganon. And I think, ako naman hindi ako out to prove kung ano yung tama o mali. Yeah. Ang importante sa akin, mapakinggan nila yung Marines, matingnan nila yung ebidensya, hindi lang ito, pero may mga ebidensya pa silang hawak, and to listen to kasi there were 40 names mentioned. Actually, ma'am, di ba, yung mga Marines, wala naman sinabing crime eh. Ang sinabi nila, nag-deliver kami ng pera. Pero, nagsimula yan kay Saldico. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang pinuno ng korupsyon dito sa, di ba, sabi ng gobyerno. Oh. And ito yung mga tao ni Saldico. Ako, yung maganda doon, totoo. Kasi mahirap yung sinabing hindi totoo. So kung sinabi lang totoo to, then therefore, okay sa akin. Kung sinasabi lang ito no time na to, ito yung period na to, okay lang yun. Tinatanong nila ako, ba't ako nadamay dyan? Ano yung circumstance? Ano ba yung nangyari? So, ako kumpiyansa na may katotohanan yung sinasabi ng mga kasamahan ko. Now, in particular, ang sinabi ko talaga sa kanila, I was never involved in the drafting of the affidavit. Sayang nga si Attorney Baligod nandito eh, because from day one, sila talaga yung nag-uusap. Sinasabi ko, hindi ba kung sincero ang gobyerno, dapat tingnan nila kung ano talaga yung kabuuang sinasabi nitong mga sundalo.